Hello mga ka-maestro, welcome back again to our channel. It's Saturday morning and maganda yung ating klima ngayon dito sa Metro Manila. So, nung nakaraan, nag-check ako ng aking YouTube comment section and mayroong nagtanong doon sa atin dahil nagpapatayo daw ng bahay ang katabi nila and maingay. So, ang tanong ay, kailangan bang or pwede bang ireklamo yung nagpapatay ng bahay at ipatigil, no? Dahil maingay daw. So, sagutin natin yan pagkatapos ito. Okay mga ka-maestro, balik tayo doon sa tanong, no? Kung pwede ba ipatigil ang isang construction dahil maingay. Parang ang hirap ng ganyang situation, no? Kasi that is not among those grounds in the National Building Code for the stoppage of the work, diba? Unless it is really in nuisance per se. Pero hindi siya nuisance per se, no? Siguro naman, sa lahat ng mga nagpapatayo ng bahay, hindi naman maiiwasan yan na walang magpupukpok. Diba? Siyempre, pag may martelyo, may magpupukpok. Pagka magbuhos at gumamit ng mixer na di makina, siyempre, may ingay. Diba? So, hindi maiiwasan na walang ingay sa construction. So, siguro, kailangan din natin tingnan ang reasonableness ng ingay during the time na nagko-construct. Naintindihan natin na ang mga katabi nating mga bahay ay kailangan magpahinga dahil halimbawa panggabi ang trabaho nila. Pero hindi naman pwedeng hindi na talaga magtrabaho yung construction dahil lang kailangan matulog, no, ng kabilang bahay. So, hindi naman matagalan ang construction, no? Hindi naman yan 5 years na ganyan sila, no? May timeline for the completion of the project and may timeline din kung hanggang saan lang ang average number of months na talagang maingay, no? Siguro simula sa paglatag ng mga bakal hanggang doon sa taas. Pag finishing works na, hindi na yan masyado maingay. So, siguro, let's be considerate din doon sa mga nagko-construction dahil hindi naman talaga natin mapiprevent, no? Except, siguro, kung halimbawa, night time, tapos nagtrabaho sila, oras na talaga na pahinga ng lahat, no? Nagpa-overtime, and walang restrictions, for example, sa oras ng overtime, o ibang usapan yun, dahil kailangan din naman magpahinga ng katabing bahay. So ngayon, kung unreasonable talaga, halimbawa, hindi naman pukpok ng martilyo, hindi naman ingay ng makina, no? Halimbawa, talagang nagsisigawan na sila dyan, yung mga workers, no? Nagbibiruan, kaya ang ingay, nagkakantsawan, kaya maingay sa kabilang bahay dahil hindi naman halimbawa subdivision, no? Yung sa neighborhood na natin na tabi-tabi. Siguro, yan yung masasabi natin na napaka-unreasonable ng ingay ng mga workers at pwede na yan i-report sa barangay. So, siguro, dito din sa mga nagko-construction, yung foreman dapat magiging aware din, no, sa ating mga katabi na kung hindi naman oras halimbawa ng pag-iingay ay kailangan manatiling manahimik din. Halimbawa, alas 12, pahinga naman yung tao noon. Tapos, kayo naman nagkakantsawan dyan. No? Hindi maganda pakinggan sa kabilang bahay. No? So, yun, unreasonable yun. So, siguro give and take din yan eh. No? Hindi pwede sasabihin mo ipastop dyan at hindi mo na sila papayagan na mag-construction ng kanilang bahay dahil ayaw mong may naririnig kang ingay. Di ba? So, siguro yun ang kailangan nating tingnan doon sa nagtatanong. At gaano ba
kahaba yung timeline ng construction na yan kung sakali. So parang ang hirap din timbangin yung tanong ng ating subscriber. Pero again, sabi ko nga, walang construction na walang ingay. And siguro naranasan nyo rin, patayo kayo ng bahay ninyo, unless binili nyo na yan ng hindi pa kayo nandyan, or hindi kayo yung katabi. No? Siguro naman, naranasan nyo rin yan na nung magpatayo kayo ng inyong bahay, ay nag-ingay din ng kahit papano in a reasonable way. No? Dahil doon sa mga pukpuk ng martilyo, yung andar ng makina, no? And syempre kung medyo malaki-laking structure yan, may toolbox meeting sa umaga, minsan may megaphone pa na ginagamit to give instructions pag marami yung tao. So sa tingin ko reasonable naman yan to consider, no, yung ingay na yan. Okay? So siguro yan lang yung masabi ko doon, no, sa ating subscriber. And well, syempre mayroon naman tayong right lahat, no, to endorse sa barangay kung sa tingin natin napaka-unreasonable na ng mga ingay ng mga workers na nasa katabi natin. Halimbawa, alas 2 sa madaling araw, di ba? So unreasonable na yon kasi hindi na yun oras ng trabaho. Pero siyempre kung 8 ng umaga hanggang 5 ng hapon, so reasonable pa yon, no, na mag-ingay ang mga makina, no, magpupukpok sila. Ito yung magagawa dyan. Okay? So, hindi yan namang those grounds provided by the National Building Code for the stoppage of the work. No, otherwise, wala nang maipapatay yung structure, no? Kung kakaunting pukpok lang sasabihin natin, nangingay, magtigil kayo ng trabaho dyan. So, yun. So, tingnan natin yan, no? Sa ating mga subscribers, sa ating mga contractors, no? Owner, no? Kailangan lang din natin timbangin siguro kung talagang yung ingay ay hindi na kanais-nais. Okay, so maganda, no, yung mga ganong tanong kasi isa yan sa nagiging dahilan minsan ng away ng contractor, ng owner ng nagpapatayo ng bahay o kaya yung architect din, no, na hindi minsan na ma-manage din kasi ng maayos, no? At hindi na instruction na ng maayos yung mga workers natin. At pagka naiwanan sa site minsan, di ba? Nagsisigawan. So, yan. Mga kailangan natin i-avoid sa construction. So, magandang na pag-uusapan natin ito dahil talagang nagki-create yan ng hindi magandang relationship doon sa katabi natin, no? Remember, pagka natapos yung bahay mo, kayo lang din naman ang magkakasama sa village na yan or sa neighborhood na yan, no? So, siyempre, kailangan may maganda tayong environment, no, sa bawat isa. Kung construction pa lang, nag-aaway na kayo, walang mangyayari din sa inyong zone, no, or sa inyong kanto, di ba? Kasi magkakasama kayo later on. So, sa tingin ko, yan lang ang pwede kong masabi doon sa nagtanong kung pwede bang ipatigil ang construction dahil lang dyan sa ingay niyan. Okay? So, thank you mga kamestro. And again, sa mga dumaan sa aking channel na hindi pa nakapag-subscribe, no, mag-subscribe na kayo, maawa naman kayo. No, mag-subscribe na kayo. At marami naman tayong learnings na matututunan sa ating YouTube channel. Kung may mga katanungan kayo, paki-drop lang po yung mga katanungan natin sa ating comment section and every time na mag-check ako dyan, baka mapili, no, ang inyong mga katanungan at makakapagbigay tayo ng opinion or suggestion na makakatulong sa ating lahat. So magandang umaga and Sabado ngayon, bukas pa yung Linggo, pero kung pwede na magsimba na tayo ngayon. No? May anticipated mass naman tuwing Sabado ng gabi. Maraming salamat mga kamaestro. And malapit ang Chinese New Year, so sa susunod ko na kayo babatiin. God bless to everyone.